Oh, pumunta sa distrito ni Congresswoman Beatrix Luistro. Oh, sinabi may utang daw si Beatrix Luistro at yung kanyang asawa kay Sara Duterte dahil daw si Manscarpio daw. Di umano ang nag-abogado doon sa asawa ni ni Beatrix. Eh talo din yung kalaban nun ah. Mga DDS, tangnan nyo, kayo, makinig kayo, no? Sasampalin namin kayo ng katotohanan. Nakikita nyo na kung anong kalalabasan sa 2028, mga DDS. Ito, mga pinag-i-endorso ng vice-presidente, walang mga nanalo. Oh, tapos, nung nag-announce si Sara Duterte, na vice-presidente natin ngayon, nag-announce na tatakbo siya sa pagka-presidente, tuwan-tuwa kayo kung ano-ano yung mga pagbabantang mga pinagsasabi nyo sa amin. Saan ka na magtatago? Vlogger ka. Ewan ko kung vlogger ka pa sa 2028. Natural! Tingin ko, mas malakas tayo sa 2028 kapag ka nanalo si VP Sara. Dahil mukhang mas madami tayong katatawanan na makikita, na maiko-content. Diba? O wag nyo na pa siya. Butas nga. O ayan, butas. Diba? Kaya yung sinasabi dyan ng kanyang mga DDS camp na ang mga mag-i-endorso sa impeachment ay matatalo sa 2028. Walang katotohanan yan. Wala naman palang katotohanan eh. Oo. Yung sinasabi nila, sino daw yung magiging katandem? Una, yung mga vlogger nila sinusubukan ng mga vlogger nila na maging katandem si Atty. Leni Robredo. Sara daw sa pagka-presidente at busy daw si Leni Robredo. Kaso sinusuka ng mga kakamping, ayaw ng mga kakamping. Yung mga dati na tinatawag natin, dilawan. Na ngayon hindi ko na tinatawag ng ganon, kakamping. Kasi nakita natin yung respeto nila no, kay Pangulong Bongbong Marcos. At gusto ko yung style nila. Na kapag mali ang ginagawa, against kami dyan. Pero kapag tama, susuporta kami dyan kahit kalaban pa. Yun yung tunay na oposisyon, no? Hindi yung pinag-aano na sila daw yung oposisyon, yung mga DDS daw po ang mga oposisyon. Hindi. No, yung mga DDS, pogo-sisyon ang tawag dyan. Napakalayo sa katotohanan. Pag nagtandem lang mamaya. Pag nagtandem si Sara Duterte, pag nagtandem si Sara Duterte at Marcoleta, lagi ko naman sinasabi sa inyo, DDS at DDS lang ang boboto dyan Sara Duterte at Robin Padilla, ganun lang din. DDS at DDS lang din ang boboto dyan. Kaya gusto nilang makuha si Leni Robredo, post ng mga vlogger nila dati, nung isang buwan. Wag na tayong mag-isip ng kulay. Pabagsakin natin si Bongbong Marcos, no? Magtandem si Sara at si Leni. Hindi umubra. Wala. Ngayon, binabash na ulit nila si Atty. Leni Robredo, mga kababayan. No? Takot sila Kaya lagi nilang ipinopost, mga bossing, na lagi nilang pinopost, mga kababayan, kain suka na daw po tayo. Bakit? Dinidiscourage nila tayo para maghiwalay. No? Kasi nakikita na nila yung papalapit na pagtatandem at papalapit na pag-unite ng pink at pula. Actually, ngayon pa lang mga bossing Yaan ang lulumpo sa kanila. No? Kung sila lang, mga DDS lang, wala yan. Pero kapag ang pula at pink nagtandem, Bongbong Marcos, vice-presidente, tapos si Atty. Leni Robredo, natural ako. Kung tatandem naman o mag-unite si Atty. Leni Robredo at si Pangulong Bongbong Marcos, natural, iboboto ko si Pangulong Bongbong Marcos sa pagka-bise, iboboto ko kung sino yung katandem niya. Siyempre, si Atty. Leni Robredo. Tingin ko naman din mga kababayan, hindi ko naman nila lahat. Yung mga kakamping, ganun din ang mangyayari. Nakita nila kung ano yung serbisyo at galaw at kilos ni Pangulong Bongbong Marcos. Natural, kung Leni Robredo ibobotong presidente, yung katandem ni Atty. Leni ang iboboto sa pagka-vice-presidente. Alangan namang iboto niyang mga si Marcoleta. Di ba? Gugulat yung mga DDS, lumalakas si Atty. Leni Robredo, Although, nire-respeto ko po, mga kababayan, yung sinabi ni Atty. Leni Robredo, no? Sabi ni Daisy Almenario, ayaw ko
si Lenny. Paano po yun, ma'am? Kunyari, one-on-one na lang po ang laban. Lenny Robredo at Sara Duterte. Since ayaw mo kay Lenny, edi ang boboto mo po, BBM sa pagka-vice president, tapos Sara Duterte po. No, kasi ganyan po posibleng mangyari eh. May umangat doon sa DDS, Risa. Hindi, kaya lang kapag pwede, ako gusto ko din si Risa Ontiveros eh, no? Wag lang doon sa Sara Duterte. Mahirap na ho, baka pagtawanan tayo ng buong mundo, mga kababayan, no? Yung nasa national, nasa global na mga pag-uusap, tapos biglang pugot ulo yung sasabihin ng Vice Presidente, ay nalintikan na. Sabi ni Ma'am Elena Garcia, I'm still kakamping but supporting PBBM administration. Yare, yan. Robredo BBM sa 2028. Sana noon magbago yung isip ni Atty. Lenny Robredo. Kasi sabi niya, tatapusin niya yung kanyang termino sa pagka-mayor sa Naga. No? Pero pag pinwersa na ho natin yan, mga kababayan, may puwersahan eh, no? Hindi, pag pinwersa po ng mamamayang Pilipino yan, no? Nakita niya yung suporta galing sa pula. Syempre, all the way naman po ang mga kakamping sa kanya. Baka syempre, tapos sasabihin ng mga taga-Naga o taga-lugar niya, sige po, attorney, ipagkaloob mo muna sa ibang sa kaalyado mo, itong lugar natin. Tawag ka ng mamamayang Pilipino. Magpresidente ka daw. Di ho ba? O tuloy natin si Gadon. Ito ay sample na nga lang itong sa Antipolo na 8 votes out of 10 at 2 lang doon sa kalaban. Ang layo ng diferensya. 80% versus 20%. 60,000 si Tambakol po ang tawag sa basketball niyan, di ba, Tato? Tambakol, ang tawag. Bong ako at 12,000 naman yung kalaban. Ang ibig sabihin nito, Nasa 80 plus. out of 10 at 2 lang doon sa kalaban. Ang layo ng diferensya, 60,000 si Bong ako at 12,000 naman yung kalaban. Utik na yun. 60,000 tsaka 12,000 pala diferensya nun. Ang ibig sabihin nito, talagang tambak, landslide, tambak na tambak. Ibig sabihin nito, walang appeal ang endorsement ni Sara. Kaya nga ito yung sinasabi ko, na sa 2028, yung kanyang ambisyon na magpresidente ay walang mangyayari dyan sigurado sapagkat ang mga taong bayan ngayon ay alam na kung ano ang ugali niya, kung alam na ang kanyang mga katiwalian. Ikaw naman, nakikita na ho natin sa mga press conference, nakikita na po natin, mga kababayan, sa mga pa-interview, di ba? Na ang mga pinagsasasabi at puro mga lang puro putol ulo, pugot ulo. Nung isang araw nga ho, naka-live tayo hanggang matapos, tinatanong natin yung isang supporter ni Sara Duterte kung ano nagawa. Hanggang matapos ho ako, walang masabi. No, sabi ko, wag mo nang sabihin yung wag mo nang sabihin yung tree planting. Alam na namin yung tree planting. No? No, magbigay ka ng iba, no? Na-appreciate na po natin yung photo ops na tree planting ng Vice Presidente, mga kababayan. Kaya iba na lang, wala na. Hanggang natapos tayo, wala nang naibigay. At alam na ng mga taong bayan na siya ay boba at tanga. Kaya hindi Bigat mo naman magsalita, Atty. Larry Gadon. Sasabihan mong boba? yan pwedeng manalo. At yung pananakot nila na lahat ng boboto sa impeachment kay Sara ay matatalo sa 2028. Ilang beses Wala yun. Wala na ho yun, Inisa-isa pa, ha? Lalo na yung, yung channel ni, ewan ko, basta tinatawag nila, Zoraida, nakalimutan ko pangalan, no? Nilista pa yung mga, Ito, yung mga against kay Sara Duterte na mga politiko, tsaka yung yata, parang nilista din nila yung mga pangalan ng posibleng bumoto para ma-impeach si Sara Duterte doon sa Congress. Wala naman din, no? Puro pananakot na lang. nang napatunayan yan na walang epekto yan, pananakot nyo. Yan ay imagination nyo na lang yan. Nagpapalakas lang kayo ng loob para sinasabi nyo, number one. Ito naman si Ma'am Daisy Almenario, mapagpatol, no? Hindi ko na nga sinabi yung pangalan. Kinoment pa. Kunyari nga, hindi ko na lang kilala, hindi ko na lang alam, ayokong maka-hurt ng tao eh. Di ba? Si Sara, pinakamalakas si Sara. Ang totoo niyan, hindi.
Kaya nga siya hindi tumakbo noong 2025, ay 2022, ay dahil alam niya na wala siyang boto. Kaya nga nag-vice siya kay BBM para siya ay siguradong manalo at halos wala siyang gastos at pagod dahil kasi ang nagtrabaho noon ay ang lakas na ang campaign manager naman ay si Martin Romualdez at ang sa campaign manager naman ng ni BBM ay si Ben Abalos, si Benhur Abalos. Oo. No, hindi pinalad yun si Benhur Abalos. Pero tingin ko dito sa 2028 election, pagka tumakbo ulit si Benhur Abalos, mga kababayan, hopefully sana manalo po. Magaling yung tao na yun. Kaya walang katotohanan yung sinasabi ninyo na yan na napakalakas nyo. Ang totoo niyan, saan pupulot ng boto si Sara? Sa mga parte ng Marcos loyalist, mga Ilocano at mga Waray na mga kakampi nila Madam Imelda Marcos at nila Martin, walang botong makukuha si Sara. Natural, kasi gusto niya ipapatay si Pati nga ho si yung kapatid ng presidente. Yung may kahabaan po, yung mga sinasabi, no? Si Amy baka itakwil, itatakwil na talaga yan ng mga loyalista. BBM, si Lisa at si Martin, at gusto niya ipatapon yung bangkay ni former president or the late president Ferdinand Marcos Sr. Kaya saan siya pupulot ng boto? Yun ang mga pinklawan, yung mga dilawan, natural, hindi rin siya dadalhin dahil kasi meron sila, nandyan si Madam Leni Robredo, si Senator Risa Hontiveros, Senator Bam Aquino, Senator Kiko Pangilinan, si Senator Coco Pimentel, at meron pa silang pwedeng makonsider na iba pa. Yun ang mga kaliwa, hindi naman sila rin ibubutol dahil galit na galit yan kay Duterte at saka Wala talaga makukuha ang boto, mga kababayan. Diyos ko po. Ang saya-saya pa naman ng mga DDS kailan yun? Nung Pebrero? Dahil sabi, ako si Sara Duterte, tatakbo sa Oy, Chai-Cher, bakit walang kulay si I Love BBM? Oh. No? Ako si Sara Duterte, tatakbo sa pagka-presidente. Yung mga DDS nagsugudan dito. Lagot ka na, vlogger ni Bangag! No, saan ka na magtatago kapag ka naging presidente na? Hindi pa nananalo, pinagtatago na ako. kay Sara. Papanig yan, sigurado, sa Liberal Party, itong mga dilawan. At yung iba naman mga political parties ay siguradong makikialyado sa either sa administration or sa opposition sapagkat siyempre gusto nila magpasok ng mga kandidato nila para sa pagkasenador at para meron din silang mga network. Actually, ang pinag-uusapan na nga ho doon, mga kababayan, ang pinag-uusapan na sa kampo ng vice-presidente, line up na ng mga senador nila. Oo. Diba? Line up na po ng mga senador nila, mga bossing. Biruin mo, ang Pangulo, ang Presidente, ang gobyerno, except Sara Duterte, nakapokus ho, mga kababayan, sa problema ng bayan. Diba? Pero dito sa side nila Sara Duterte, ang pinag-uusapan na ho, mga bossing, yung mga kandidato nila sa 2028. Pagbaba sa lokal. Kaya walang boto yan si Sara. Saan pupulot ng boto yan? Nako, mag-isip-isip nga kayo. Sabi ni Ariel Salinga, ako si Sara Duterte, 2% lang ang ginagamit na utak. Grabe ka. Grabe ka, sir. Bigat mo magsalita. Shout out po. Yung pananakot nyo ay ilang beses nang napatunayan. Walang boto si Sara, hindi mananalo yan. Yung sinasabi nilang malakas sila o yung number 1 siya sa survey, yung fake na survey naman yung Pulse Asia tsaka yung False Asia at itong SWS, mga bayaran lang yung mga propagandista na yan. Kaya wag na wag kayong maniwala dyan. Ay, nagkagalit na! Yung isang DDS, si Jerome Gunpla. Ano yan? Ganyan ba? Jerome Gunpla. Anak ng putang inang apelido naman yan, oh. Lost Nemo daw! Lost Nemo!